araw sa inyo mga par, what's up? Nandito naman tayo sa isang magre-review tayo ng action cam. Ito yung DJI Action 4. So nilabas to nung last year lang, 2024. Nilabas siya nung mga bandang August. So i-review natin to kung maganda ba talaga ang quality ng kamerang to. So ito siya guys, pag naka-open yung camera niya, ang kinaganda dito kasi kapag nag-record ka dito, pwede mo siya makita dito. Ang inaano mo dito sa screen na to ay maglalak yung, either na ito yung maglalak na screen at ito kunyari nag-record ka ng isang video, pag dito mo gustong tignan na angulo, makikita mo yan at nakabukas lang siya. Tapos pag ililipat mo na sa kabila, ganyan yung makikita mong nakalock yung screen niya. So pwede mo siyang i-switch pataas, yan, ganyan, para malipat doon sa harap yung view. At kapag babalik ka naman sa likod, ganun din, dito rin siya nakalock din siya, i-switch screen mo rin at yun, babalik na ulit dito sa angle na to. Ang maganda sa camera na to guys, alam mo yung para siyang DSLR camera na maraming choice. Pwede kang mamili ng frame rates, gawin mo siyang pro, i-set up mo yung white balance niya. Tapos itong camera na to pumapalo siya ng 4K. Ang pinakasagad niya is 120 frames per seconds. Meron na rin siyang 4/3 na hanggang 60 fps. At meron din siyang 2.7 na ang aspect ratio niya is 16:9. So kaya din niyang sumagad ng 120. At ang pinakamababa ay ang 1080p na kaya ang 240. Imagine guys, 240 frames per second. Kung gaano siya kataas, pwede na dito yung mga super slow mo. Pero ang aking settings ko lang ay 16, tapos 60 lang ang kinakasagad ko na settings. Kasi kapag nag-edit ako sa laptop, pwede ko pang baguhin yung 60 at dodoblehin mo lang yung 60, gagawin mo lang siyang 120 para maging smooth yung video. So yun yung sineset up ko. Tapos pagdating naman dito sa isa, auto, so pwede mo siyang i-manual at isi-set mo yung ISO mo dito para talaga siyang camera. Set up mo siya, kaya maliwanag, pwede yung babahan, at pag madilim pwede mo siyang i-set ng yan. Pwede ka rin ng present, magsiset ka ng preset kung anong gusto mong kulay, iti-save mo na. Tapos dito naman sa color, pwede siyang mag flat profile na yung D-Lag M nya. So sa next topic na natin siya yung nito, kasi umabot to ng 10 bit. Susubukan natin kung gaano siya kaganda mag color grade. Sa next vlog na natin siya itatopic. At ang maganda dito mga par, ay meron siyang tatlong option ng steady: rock steady, rock steady plus, and horizontal balance. Pero ang pinipili ko lang dito ay yung rock steady lang, kasi parang accurate siya doon sa yung lapad niya, yung wide, kaysa doon sa rock steady plus at horizontal balance. Medyo nagkakrap yung
nakakrop yung video kapag yun yung ginagamit natin. Pwede mo rin i-off yung rocksteady niya pero magiging shaky yung video. Kaya ang recommend ko dito, rocksteady, para smooth pag kinakabit nyo siya sa mga motor. Alam nyo yung kahit nagbabibrate yung handle doon sa harap ng motor hindi mapapansin dito yung shaky niya. Tapos ganito din pag hinahawakan mo na meron siyang selfie stick, ang ganda, super smooth. At ito pala ang sample video ng D-Lag M 10-bit flat profile na DJI Osmo Action 4. Ito pala yung video niya na ito yung pinaka-flat na settings ng video. Ginagamit lang to kapag ang gusto mong subject ay gusto mong i-color grade yung lugar. Yan, ganyan. Ganito ang itsura naman niya kapag na-color grade na. Pag ginamitan mo na siya ng cinematic LUTs. So, sa next vlog na natin yan, i-topic ng step by step kung paano mag-color grade ng hindi nasusunog o na-overexpose sa video. Yun lang. Kita-kits.